Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa Barcelona National High School at ating pong makapanayam ang isa sa maganda at magiting na guro. Na guro na kung tawagin ay pangalawang magulang ng mga mag-aaral dito sa loob ng paaralan. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga. Maaari mo po bang pakilala ng iyong sarili? Okay. So, hello everyone. I am teacher Rowena S. Rose. That's it. I'm 28 years old. Ang aking tanong lang po, ma'am, is ano nga ba ang dapat at di dapat taglayin ng isang nakatalian ng isang guro? Okay. So, ang dapat na taglayin, nakatangian ng isang guro ay first, dapat ikaw ay magkaroon ng mataas na pasensya. Ito ang pinaka-importante na dapat na i-possess ng isang guro kasi you are handling different students. Iba't iba ang karakter, iba't iba ang ugali. So, dapat mataas ang iyong pasensya para na din maunawaan mo kung ano ang mga bagay na dapat mo maitulong sa mga bata. At yung anong Aside from that, you are patient, dapat din you are passionate sa pagtuturo. Kasi doon nagsimula ang lahat eh. Kung passionate ka, lahat ng mga bagay ay pwede mong maituro sa mga bata. So, in terms of content or even sa mga ugali nila, kaya mong i-handle ang lahat ng mga bagay. And then passionate, patient, and then dapat ay maunawain ka sa lahat ng bagay. Kasi, sabi ko nga kanina, you are handling different students. So, dapat maunawaan mo rin ang iyong mga estudyante. So, ganun lang. At ang hindi dapat nakatangian ng isang guro ay kabaliktaran. Yung wala kang pasensya. Number one, kung wala kang pasensya talaga, baka anong magawa ko sa mga estudyante. Diba? Then, kung wala kang pasensya, hindi mo ituturo sa mga bata ang mga bagay-bagay na dapat nilang malaman. And then, ano pa ba? Dapat hindi ka ano ba sa Tagalog, takulan? Hindi ka tamad. Oo. Kasi, sometimes kasi, sa pagtuturo, nakakatamad naman talaga. Kasi nga, you are handling different students. Pero, nasa sayo na yun eh. Kung paano mo i-handle at kung paano mo pasisiglahin ulit ang iyong sarili para makapagturo sa mga bata. Kasi ito yung sinumpaan natin na profesyon. So, dapat kahit sa anong bagay, pagsubok, kasi maraming pagsubok sa pagtuturo sa ugali ng mga bata, pati na rin sa iba't ibang aspeto na rin dito sa loob ng paaralan. So, dapat ganyan, mapagpasensya at mapagmahal. Ang isang guro, kasi nga magulang eh. Pangalawang magulang. So, dapat mapagmahal ka rin sa iyong mga estudyante. So, kung hindi ka mapagmahal, paano mo maipaparating sa mga bata ang gusto mong maiparating? Mapaparating? Diba? So, kung dapat mahalin mo sila, ang hindi dapat ay, kung hindi mo dapat gawin is, parang binabaliwala mo ang mga estudyante. No? So, dapat lahat ay iyong iniintindi. So, yun lang ang mga importante at hindi importante i-possess na karakter ng mga teacher. Maraming salamat po, ma'am, sa pagbahagi ng yung tungkol sa katangian na di dapat at dapat taglayin ng isang guro. Maraming salamat. Okay.